So purihin po ang ating Panginoon dahil kung mapapansin po ninyo, tayo po ay nasa dulong bahagi na ng ating pag-aaral sa Aklat po ng Santiago. Ito po yung magsisibi nating ending or conclusion sa serye ng pag-aaral po natin ng ilang mga buwan sa aklat po na ito, at ako po ay nagagalak dahil ito na po yung pangalawang aklat natin mula sa Biblia, partikular sa Bagong Tipan na natapos na pag-aralan ng verse by verse. Tumaasa po ako mga kapatid na buong pag-aaral po natin sa Aklat ng Santiago ay marami po tayong natutunan. Marami po na nagbago sa atin pong mga pamumuhay, lalong-lalo na po kapag pinag-uusapan po ay yung ating buhay bilang mga mananampalataya. So, ngayon po mga kapatid ay naroon na tayo sa Santiago, Kabanatang 5. Doon po sa dalawang huling mga talata nito, which is verses 19 to 20. Santiago, Kabanatang 5, verses 19 to 20. At ang titulo po ng pag-aaral po natin sa gabing ito ay The Church and the Apostates. The Church and the Apostates. So ako po ibabasa from ang Biblia. So ganito po ang mababasa po natin sa salin po na ito. Verse 19, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa akin pong pagbabasa-basa mga kapatid, habang ako po ay naghahanda ng mensahe sa inyo sa gabing ito, meron po akong istorya na nabasa tungkol po sa isang lalaki na hindi pinangalanan ng author, pero siya po ay isang lalaki na di umano sumampalataya sa ating Panginoon. Ngunit paglipas po ng ilang mga buwan o ng ilang mga panahon, siya po ay tumalikod din. So ito pong pangyayari o ito po ay nangyari rather noong 1960s, kung saan ang mga tao ay hindi pa po madaling ma-offend kapag pinag-uusapan po yung usapin ng relihiyon o yung paniniwala. At ito po yung mga panahon na napaka-open pa po ng mga tao at madaling mag-share pa po ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Ngayon po kasi mga kapatid, kung papansin ninyo, napakahirap na pong magbahagi ng tungkol sa pananampalataya sa mga tao. Napakarami na pong mga kung ano-anong paniniwala ang nagkalat po ngayon. At napakahirap na pong mag-penetrate ng gospel sa mga taong binabahaginan po natin ito. So, noong 1960s, mga kapatid, medyo hindi pa po ganoon ang sitwasyon. Madali pa pong ang tao tumanggap ng mga iba't ibang paniniwala, kahit po ng paniniwala ng mga Kristiyano. So, ayon po sa kwento, yung lalaki pong ito ay nasa early 20s pa lamang ng kanyang edad, at siya po ay napaka-cool, napaka-forma po niyang tao. Sabi sa description po sa kanya, sa kwento nga pinabasa, mahilig siya magsuot ng mga makukulay na damit, mahilig siya magsuot ng mga bell-bottoms na pantalon. Pamilyar po ba kayo doon? No, yung mga maluluwag sa ilalim na pantalon na uso po nung panahon po ngayon. Tapos, may kulay po yung kanyang buhok. Ang sabi po sa description sa kanya ay kulay pula yung kanyang buhok. So, hindi na pala bago yung kay Bini. Sino ba yung Bini na pula yun? Si Mika, no? So, ito po ay pula din daw ang kanyang buhok. Meron din siyang balbas. At saka matalino daw po itong tao na ito. At ma-appeal po siya. Kumbaga, kung i-imaginein po natin yung itsura at karakter ng taong lalaki pong ito, siya po isang tao na maraming humahanga sa kanya at marami pong mga tao ang nagugustuhan po siya. So ganyan po yung klase ng lalaking ito na atin pong pinag-uusapan. So isang araw daw po, ang nasabi pong lalaki ay nagpahayag na siya po ay sumasampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit isang buwan po, matapos ng kanyang quote-unquote conversion,
siya po ay nagpatotoo tungkol sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Talaga namang napakaklaro daw ng kanyang pananampalataya, naiintindihan niya talaga yung ebanghelyo. At in fact, after po ng kanyang patutuo, hinikayat po niya ang marami pang mga tao para abutin pa yung mga gaya niyang makasalanan ng ebanghelyo ni Kristo, sapagkat kung siya daw di umano ay na-convert, siya daw po ay sumampalataya, so hindi rin daw po imposible yan sa mga taong nasa paligid po nila. So sobrang proud po mga kapatid nung tao na nagbahagi sa kanya ng ebanghelyo para sa kanya. Yung lalaki pong ito na nagpapatotoo ng kanyang kaligtasan ay isa sa mga patunay. Ito sa mga token na successful yung kanilang ginagawang pag-iibanghelyo sa mga tao, partikular sa mga kabataan. So, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo sa kanya, no? Kung meron kayong isang tao na binahagi na ng ebanghelyo and then nakita nyo na nagpapatotoo po siya dito. Hindi po ba parang nakakasarap sa puso po yun, ano? Nagagalak po tayo, no? Sa nangyayari po iyo. Ngunit patapos po nito, mga kapatid, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumago po sa istorya ng lalaki pong ito. Isa pong umaga, matapos po ng ilang linggo mula po nung siya ay nagpatotoo ng kanyang kaligtasan, nagkaroon po ng isang aksidente habang nagkakaroon po sila ng sabihin nating fellowship. Nagsasagawa po sila ng softball kasama ang mga church members at sa isang hindi inaasahang pagkakataon na injury po, no? Nasaktan yung tuhod ng lalaki at ang sinisisi po niya sa pangyayari po ito ay ang church na kanyang kinabibilangan at ang masaklap mga kapatid, idinimanda po niya yung church na nag-organize po ng ganitong fellowship, ganitong paglalaro. At ang mas malala pa po rito, mga kapatid, sa sobrang galit po at pagkadismaya ng lalaki pong ito, diniklara po niya na yung kanya pong minsang ipinahayag na pagliligtas sa kanya ng Panginoon ay isa lamang daw pong malaking kalokohan at nag-end up po siya sa siya ay lumalaban na, itinatatwa na niya, pinasisinungalingan na niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, mga kapatid, siya po ay naging apostate. Pag sinabi pong apostate, siya po ay tumalikod sa pananampalataya. So ito po mga kapatid ay shocking at talaga namang nakalulungkot na pangyayari, pero talaga pong ito ay nangyayari. Na po, hindi lang po itong lalaking ito, marahil may mga kilala kayong tao na minsan nagpahayag na sila'y mananampalataya, minsan nakasama ninyo sa church, minsan nakasama ninyong umawit, naka-fellowship po ninyo, pero isang araw, siya po ay tumalikod sa kaniyang pananampalataya. Siya po ay sumama sa ibang grupo na hindi natin kapananampalataya at nagkaroon ng ibang pananampalataya at pananaw at hindi na po natin nakasama sa gawain ng Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, ano po ang dapat gawin ng church? Kung gagawin natin mas personal, ano po ang dapat gawin ng Logos Sovereign Grace Baptist Church San Rafael kung sakaling may mga kapatid tayo sa church na ganito ang nangyari? Wag naman po sana, no? Malungkot. Pero hindi natin maiwasan na maaaring isang araw, may mga kasamahan tayo sa church na naging miyembro, nabautismuhan, and then tumalikod sa pananampalataya. So kung pairali po natin yung ating emosyon bilang mga tao, pwede po nating hindi na lang pansinin yung tao po ngayon at magalit po sa kanya dahil niloko po niya tayong lahat. No? Niloko po niya ako, niloko niya ang kapatiran, na siya po ay tunay na mananampalataya, pero in reality ay nagpapanggap lang po pala siya. No? Pwedeng magtampo po tayo sa kanya dahil hindi man lang niya pinahalagahan yung ating pinagsamahan at madali po niya tayong iniwan at pumunta sa ibang iglesia na hindi natin kapananampalataya. Ngunit ang tanong, mga kapatid, ganun po ba yung nakikita nating tinuturo ng Bible sa dapat po nating maging tugon sa mga taong tumalikod sa pananampalataya? Ganun ba yung nararapat nating gawin sa kanila? Kung meron tayong kapatid na hindi na ho natin nakasamang nagpapatuloy sa ating pananampalataya kay Kristo,
So sa teksto po ng ating pinag-aaralan ngayon mga kapatid, makikita po natin na hindi po gayon ang katuruan na makikita po natin mula sa salita ng Diyos kung paano po dapat natin itrato yung mga dati nating kasama sa pananampalataya ngunit tumalikod sa pananampalataya. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, makikita po natin na dapat pa rin po natin silang abutin. Dapat pa rin po pala natin silang mahalin at pagmalasakitan dahil sila din po ay mga may kaluluwa rin gaya natin at gaya ng mga ibang tao sa labas ng ating iglesia na ini-evangelize na mapapahamak kung hindi po natin sila patuloy na aabutin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po yung main idea ng sermon po na gusto ko pong ibahagi po sa inyo sa mga oras po na ito ay ito, ang iglesia ay may atas na mahalin at pagmalasakitan maging ang mga tumatalikod sa pananampalataya. Ulitin ko ho mga kapatid, at kung meron kayong dapat isulat ay ito yon, sapagkat dito po iikot yung buo nating pag-aaral. Ang main idea ng sermon po na ito ay ito, ang iglesia ay may atas na mahalin at pagmalasakitan maging ang mga tumalikod sa pananampalataya. So yan po. So hinati ko lamang po yung sermon po natin na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay pinamagatan kong ang posibilidad ng pagtalikod, ang posibilidad ng pagtalikod, and then yung panghuli, ang responsibilidad ng iglesia. Ang responsibilidad ng iglesia. So pag-aralan ko natin isa-isa mga kapatid ng mabilis. Yung una po ay ang posibilidad ng pagtalikod. Sa unang bahagi po ng verse 19, mababasa po natin dito na kahit po yung mga naging bahagi po pala ng local church, ay posible pa rin pong maligaw ng landas at tumalikod sa pananampalataya. Malungkot man pong aminin, pero meron po talagang mga nakalulusot sa membership po ng church na mga false converts o yung mga hindi po talaga tunay na mananampalataya. So ito po ay sapagkat hindi naman po natin, o hindi ko naman po personal nababasa ang puso ng tao. Hindi nyo rin po nababasa ang puso at nilalaman ng puso ng isang tao, lalo na kung siya ay nagpapahayag na siya daw ay sumasampalataya. Kung mabatay lang po tayo, hindi po ba mga kapatid sa kanyang sinasabi at sa nakikita ho nating pag-uugali niya kapag kasama po natin siya. So, hindi naman po natin nababasa ang kanyang puso, hindi natin alam kung ano yung ginagawa niya sa mga personal niyang buhay. So sa dulo, mga kapatid, ang Diyos lang naman po talaga at yung taong iyon, yung nakakaalam ng kanyang totoong estado sa kanyang buhay espiritual. Ganyan po yung makikita po natin na sitwasyon dito po sa verse 19, dun po sa unang bahagi po nito. Ang sabi po niyan, dun sa first part, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan. Hinto po muna tayo dyan, mga kapatid. So mapapansin niyo po na sa mga talatang binasa, o sa talatang binasa po natin, na yung kanyang mga kinakausap po dito ay tinawag po niya na mga kapatid. Or if we will read the verse, mga kapatid ko. So dito po ina-address po niya yung mga mananampalataya na nagsipangalat sa iba't ibang lugar dahil po sa matinding pag-uusik na kanila pong nararanasan dahil po sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yan yung napag-aralan na natin doon pa lang sa chapter 1 verse 1. So bagamat alam po ni Santiago na marami po sa kanilang mga sinusulatan ay mga tunay naman po talagang mga mananampalataya at nakaranas na sila ay maipanganak muli. Alam din po ni Santiago yung posibilidad na sila po ay nahaluan ng mga taong nagpapanggap lamang na mananampalataya. O kaya naman po ay yung mga taong nadaya ang kanilang mga sarili at inakala na sila po ay tunay na mananampalataya, ngunit ang totoo po ay hindi. Kaya naman po sinabi niya sa simula ng verse 19, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo, napansin niyo po ba yon? Kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan. And please take note, wala pong tinatangi dito si Apostol Santiago. Ang sabi po niya, uulitin ko, kung ang sino man sa inyo.
Meaning, kahit gaano ka nakatagal na Kristiyano, kahit gaano ka nakatatag at kamature sa pananampalataya mo, sa tingin mo, kahit marami ka nang alam sa theology, kahit pastor ka pa, or isa kang church leader, so nandun pa rin po yung posibilidad sa bawat isa sa atin, hiwalay sa biyaya ng Diyos. Gusto ko klaruhin yan, na tumalikod sa ating pananampalataya. Hindi po tayo magiging maingat. Kaya nga, tama po yung paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, doon sa unang Korinto, Kabanatang 10, ang talatay 12, and I quote, "Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mapuwal." End of quote. Kumbaga mga kapatid, ito po ay paalala sa atin na huwag tayong masyadong mayabang. Na huwag tayong masyadong mataas ang tingin sa ating mga sarili. Na huwag nating isipin na mas matatag at mas magaling tayo kaysa sa iba. Na wag po tayo masyadong maging pabaya o maging masyadong kampante sa atin pong buhay pananampalataya. Opo, mga kapatid, hawak po tayo ng Diyos. At hindi niya po tayo pababayaan mawala sa kanyang mga kamay. Sabi po niya sa Juan Kabanatang 10. Ngunit tayo po, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay meron pong responsibilidad na gamitin po ang lahat ng pamamaraang ibinigay po sa atin ng Diyos, gaya halimbawa ng araw-araw na pagbubulay ng kanyang mga salita, pananalangin at pagdalo sa mga gawain ng iglesia at marami pa pong iba upang tayo po ay manatiling matatag at nakakapagpatuloy sa atin pong pananampalataya. Ngunit sa kabila po ng mga katotohanan ito, mga kapatid, meron po talaga nagpapakilala na hindi po talaga tunay na hindi talaga tunay na mga mananampalataya. Sa una, hindi po natin ito madaling mahalata. Sapagkat sa simula, nagpapakitang gilas din po sila. Nare-recite po nila ng malinaw yung gospel at sinasabing ito rin ay sinasampalatayanan po nila. Madalas po silang dumadalo sa mga gawain at sumusuporta sa gawain ng ating iglesia. At nagpapakita din po sila ng magandang pag-uugali, gaya ng mga pag-uugaling ipinapakita po ng mga mananampalataya. Pero sa paglipas po ng panahon, ito yung lagi ninyong naririnig sa akin, lalabas din ang kanilang tunay na kulay. Na sila po, bagamat naging miyembro ng ating local church, ay hindi talaga tunay na mga mananampalataya. Magiging klaro na ito sa ating lahat kapag po nakita na natin ang kanyang hayagan at permanenteng pagtalikod sa pananampalataya o yung tinatawag nga po nating apostasy. Sila po yung sinasabi ni Santiago sa verse 19 na mga naliligaw mula sa katotohanan. Yung katotohanan pong binabanggit dito, generally speaking, ay yung mga doktrina ng salita ng Diyos o yung mga dalisay na aral ng Biblia. Particularly, ito po'y pumapatungkol sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo na minsan po niyang ipinahayag na kanya pong sinasampalatayanan. In chapter 1, verse 18, kung babalik po tayo dyan, ng same book, mababasa po natin dito na ginamit ni Santiago yung salitang katotohanan na ito daw po yung naging instrumento ng Diyos upang tayo po ay ipanganak muli at maging pangunahing mga bunga ng kanyang mga nilalang. Kaya po nasabi natin na yung katotohanan binabanggit sa chapter 5, verse 19, specifically ay pumapatungkol sa gospel na siyang sentro ng lahat ng doktrina sa banal na kasulatan. Sa makatuwid, yung mga apostates o yung mga tumalikod sa pananampalataya ay yung mga taong nalihis o naligaw mula sa katotohanan itinuturo ng salita ng Diyos. Mula sa katotohanan na itinuturo na nakasentro sa gospel. Maaring tinilikuran po nila yung katotohanan na ang Diyos ay Trinidad. No? Naglala na silang naniwala na si Kristo ay hindi Diyos, ang Banal na Espiritu ay puwersa lang, ang Ama lang talaga ang Diyos. Maaring sila po ay biglang naniwala na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, o kaya naman hindi na sila naniniwala sa buong at pinakamataas na otoridad ay walang iba kundi ang Biblia.
o kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kay Kristo lamang. So minsan ganito yung kanilang paniniwala, pero bigla silang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang paniniwala. Yung mga apostates, mga kapatid, ay mga heretics o yung mga nalayo at tumalikod sa mga katotohanang itinuturo ng Diyos o na salita ng Diyos. Ngunit hindi lamang po doon nagtatapos ang katangian ng mga apostates na ito. Maliban po sa pagkalihis ng kanilang paniniwala sa mga katotohanang tinuturo ng salita ng Diyos, nalihis din po yung kanilang paraan ng pamumuhay mula rito. Ganyan po yung makikita natin doon sa verse 20. Sabi po dito, dapat niyang malaman na ang panunumbalik sa isang makasalanang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng kanyang napakaraming kasalanan. So gusto ko mapansin nyo yung phrase na binanggit sa verse 20 na makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas. So dito nabasa po natin na yung isang tumalikod sa pananampalataya ay hindi lamang po siya ligaw sa kanyang pinaniniwalaang aral. Ligaw din po siya sa kanyang paraan ng kanyang pamumuhay. Sabi nga po ni Pastor John MacArthur, and I quote, "Those who go astray doctrinally will also manifest an errant lifestyle, one not live according to biblical principles." End of quote. Sa Filipino, yung mga tao daw na naligaw sa doktrina ay nakikitaan ng maling pamumuhay, isang pamumuhay na hindi ayon sa mga prinsipyo na itinuturo ng banal na kasulatan. Ganyan po yung makikita nating paniniwala at ugali ng mga tumalikod sa pananampalataya o yung tinatawag nga pong mga apostates. Number 1, sila po ay tumalikod sa dalisay na aral ng Ebanghelyo na minsan nilang niyakap. Number 2, sila ay tumalikod sa matuwid na pamumuhay na minsan po nilang nilakaran. So ang tanong ngayon mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin kung sakaling nasumpungan po natin na isa po sa ating mga kapatid na kasama po ngayon ay tumalikod sa Panginoon at nag-commit ng apostasy? Yan po yung pag-aaralan po natin dito sa panghuli po nating punto na may pamagat na ang responsibilidad ng iglesia. Ang responsibilidad ng iglesia. So, sa puntong pong ito, gusto ko pong ipakita sa inyo yung turo ni Apostol Santiago na dapat pong gawin ng Logos Sovereign Grace Baptist Church kapag po meron tayong mga kapatid na tumalikod sa pananampalataya. Balikan po natin yung sinabi ng kapatid ng ating Panginoon sa ating teksto ngayong gabi, din po sa verses 19 to 20. Hayaan niyo pong basahin natin ng buo, sapagkat ito po ay isang sentence lamang, mahabang sentence. Ang sabi sa verse 19, "Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan." So dito po nabasa natin na hinihikayat po ni Apostol Santiago na panumbalikin ng iglesia ang isang dating kapatid na naligaw po ng landas sapagkat ito po ay paraan ng ating pagmamalasakit sa kanyang kaluluwa. So paano po natin sila panunumbalikin? Maaaring tinatanong ko ninyo mga kapatid. Ito po ay sa pamamagitan ng patuloy na pagkausap, pag-abot sa kanya, sa pamamagitan po ng patuloy na pagbibigay sa kanya ng babala, sa kahihinatnan niya kung siya po ay magpapatuloy sa kanyang maling paniniwala at maling pamumuhay at kung siya po ay patuloy na magre-rebelde sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po natin ituturing na kaaway maging yung mga taong natiwalag sa ating iglesia at tumalikod sa atin pong pananampalataya. Inaasahan po tayo na patuloy pa din po silang pagmamalasakitan. Papansinin pa rin po natin sila at aabutin po sila sapagkat sila po ay kasama sa mga mapapahamak at makakaranas ng puot ng Diyos. Sa makatuwid, bahagi po sila mga kapatid ng ating misyon. Hindi po natin sila i-etsapuera dahil sila po tumalikod na sa
samahan o sa ating pananampalataya. Mimisyonin pa rin po natin sila. Kasama pa rin po sila sa atin pong ipapanalangin palagi, iiyak palagi sa Panginoon. At kung may pagkakataon tayo, ay patuloy na hihikayating manumbalik sa Panginoon. At upang mas mahikayat pa po ni Santiago, yung mga mananampalatayang gaya po natin na abutin yung mga tumalikod sa pananampalataya, pinaalala po niya yung pagpapala at benepisyong maidudulot sa ating effort, doon po po sa taong atin pong aabutin. Again, ang sabi po sa verse 20, basahin po natin, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas, ano daw yung mangyayari? Ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. So dito po binanggit ni Apostol Santiago yung dalawang napakalaking pagpapala na maidudulot po sa taong tumalikod sa pananampalataya o siya po'y patuloy nating aabutin at hihikayating manumbalik sa Panginoon. Ang una, ito daw po'y magliligtas ng kanyang kaluluwa mula sa kamatayan. At yung kamatayang binabanggit po dito mga kapatid ay hindi lamang po pumapatungkol sa physical na kamatayan. Ito po ay pumapatungkol sa walang hanggang kamatayan na nararanasin ng isang taong hindi sumasampalataya at hindi nagsisisi sa lugar na tinatawag na impyerno. Saan doon, mararanasan niya ang hatol at ang puot ng Diyos araw at gabi. Pangalawa po, ito daw po ay magtatakip ng kanyang napakaraming kasalanan. So yung pagtatakip po ng kasalanan dito ay sumisimbolo sa kapatawaran po nito. Dahil po sa ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus, doon po sa krus ng Kalbaryo, ang isa pong makasalanang sasampalataya na sa kanya ay bibihisan o siya po ay bibihisan niya ng kanyang sariling katwiran at dahil po dyan, hindi na po makikita ng Diyos ang kahit gatiting na kasalanan na kanya pong nagawa. Ito po yung pwede nating magawa, mga kapatid, doon po sa taong tumalikod sa pananampalataya upang siya po ay hindi na mapahamak. Tayo po bilang iglesia ng ating Panginoon Jesucristo ay iniligtas po niya hindi lang para sa ating sariling kapakanan. Dapat po maintindihan natin yan. Kundi upang maging kasangkapan din po tayo upang maligtas ang iba. At maging ang pinag-uusapan man po natin dyan ay yung iba na tumalikod sa ating pananampalataya. Again, ang iglesia ay may atas na mahalin at pagmalasakitan maging ang mga tumalikod sa pananampalataya. Nawa po mga kapatid, kung ang inyong lingkod o sino man pong kasamahan po natin dito sa iglesia ay natagpo ang tumalikod sa pananampalataya, pagmalasakitan po natin ang bawat isa at wag lang po nating bayaan ang bawat isang mapahamak doon po sa impyerno. Nawa po, abutin po natin ang bawat isa. At maaaring sa mga oras na ito, meron po kayong mga naiisip na gayong tao. Ito po yung kapahayagan ng Diyos na dapat po ninyong gawin para sa kanila. So ito po ay atas ng salita ng Diyos sa church, gaya po natin para po sa mga apostates na gaya po nila na sila po ay manumbalik sa atin pong Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoon.